Let us open our Bible on Psalms 22, 30, and 31. Praise the Lord. A seed shall serve him, it shall be accounted to the Lord for a generation. They shall come and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, and that he has done this. Ayan. So, hindi natin pwedeng malaitin yung bang i-small, yung nag-iisang nagsimula. Huwag nating ismolin yan. Kasi sinabi dito, a seed that shall serve him, isa lang yan, na maglilingkod sa kanya, it shall be accounted to the Lord for a generation. Kanino nagsimula at saan nagsimula itong pangako ng Diyos sa pagliligtas ng mga kaluluwa? Di ba nagsimula yan kay Abraham? Nag-iisa lang si Abraham nung siya ay sumampalataya at sumunod sa Diyos. Hanggang binigyan siya ng kaiisang anak dyan kay Sarah. Anong nangyari? Di ba ito ay rumami? Kaya sinabi dito sa verse 31, they shall come and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this. Kaya sa kasaysayan din sa atin dito sa Holy Place, nagsimula sa buhay, nag-iisa, si Pastor Samuel Algabre. Sa paglingkod niya dyan sa ating Panginoong Hesukristo, unti-unti itong dumami. Kaya bawat isa sa atin na maglilingkod kay Lord Jesus Christ, this will be accounted for a generation. Bakit? Bawat isa sa atin may pamilya. Bawat isa sa atin may clan. Bawat isa sa atin merong tinatawag na tribo. Meron tayong tinatawag na ating family tree. Kung manindigan ang bawat isa sa atin, each of us will be accounted for a generation. Rarami ito. Rarami ito. Ito ay programa na ng Diyos. Dumating na lang sa buhay natin ito. Hindi pa naitayo ang sanglibutang ito. Meron ng plano ang Diyos sa buhay natin. Basahin natin. 2 Timothy 1 verse 9. Praise the Lord. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Yes. Bago pa natatag ang sanglibutang ito, God has already planned. That's why He can declare it the end from the beginning. The ancient times and the things that are not yet done. Kaya niyang ipahayag. That's why dyan sa Old Testament, there are already being mentioned Gentile that He's going to save. Tayo yun. So, ibig sabihin yan, dumating na lang sa buhay natin ang fulfillment ng kanyang pangako. Kaya therefore, pagtibayin natin ang ating pagpapasalamat sa Kanya. Paglilingkod natin sa Kanya. Pananampalataya natin sa Kanya. Pagsunod natin sa Kanya as we are being blessed, enlightened, set free from our iniquities. Pagtibayin natin ito. Dahil meron tayong patutunguhan. Una, habang narito pa tayo sa lupa, what will be our mission? What will be our task? What will be our matatawag nating purpose? Basahin natin. Isaiah 9 verse 2. Praise the Lord. The people that walk in darkness have seen a great light. They have dwelt in the land of the shadow of death. Upon them has the light shined. Yan. Hindi pwede yung buhay natin na tinawag ng ating Panginoong Diyos. At tayo po ay being enlightened,
redeemed, transformed. Hindi pwede habang narito tayo sa sanglibutang ito, mga tao tayong walang silbi. Hindi. We are very important people. Habang nandito tayo sa sanglibutang ito. Bakit? Tayo yung gagamitin ng Diyos na magbigay ng liwanag. The people that walk in darkness have seen great light. Oh. Yung mga tao na lumalakad pa sa dilim, makakakita ng dakilang liwanag. Sino gagamitin niya? Tayo. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined. Bakit? Tayo yung nauna sa kanila na nasave. Tayo yung nauna sa kanila na na-redeem. Tayo yung nauna sa kanila na nabago. Ipapasa na naman natin ito sa kanila. Kaya, huwag nating maliitin. Ang pagtawag ng Diyos sa buhay natin, may purpose yan. Meron niyang great purpose. Kaya, pagbutihin natin, pag-ingatan natin yan. Merong purpose yan, liliwanag ka. Merong purpose yan, gagawin ka ng Diyos na maging ilaw sa mga tao na lumalakad sa dilim. Gagawin kang blessing ng Diyos sa mga tao na lumalakad in the shadow of death. So, hindi basta-basta. Itong pagtawag ng Diyos sa buhay natin na dumating sa Kanyang Ebanghelyo, sa paggamit niya ng mga nauna na tinawag ng Diyos. Of course, sa kasaysayan natin dito sa Holy Place, si Pastor Samuel Algabre. Sa kasaysayan naman sa Biblia, yung pinakaunang tinawag niya na pinangakuan niya na magrami sila, si Abraham. Spiritually, we are children of Abraham. Dahil we have the same God who called Abraham, the same God who called Pastor Samuel Algabre, the same God who called us, the same God that will call the people of the world, the same God who called those people who are ahead of us. Kaya may purpose ang Diyos sa pagbago, sa pagligtas sa atin. Hindi ito magiging useless. Hindi ito magiging nonsense. Kundi importante tayo dito. Kaya panatiliin natin ang ating kabanalan na ginawa ng Diyos sa atin na kabanalan. Panatiliin natin ang kalinisan na nilinis ng Diyos sa buhay natin. Panatiliin natin ang bagong buhay na binigay ng Diyos sa buhay natin dahil magsisilbi tayong ilaw sa mundong ito. Siya yung nag-mold sa atin eh. Basahin natin. Isaiah 43 verse 21. Praise the Lord. These people have I formed for myself. They shall show forth my praise. Oh, you see? These people have I formed for myself. Oh. So, ibig sabihin yan, dumating sa atin ang Ebanghelyo ng Diyos, tinanggap natin ng buong puso, pinaniwalaan natin, kumilos ang power ng Diyos, napatawad tayo, nalinis tayo, nabago yung buhay natin. We are being formed. Na-formed tayo for Him, for His own self, para sa Kanya. Para tayo ay maghahayag ng Kanyang kapurihan. Dahil sa kaligtasan na na-establish sa buhay natin, dahil sa bagong buhay, dahil sa enlightenment. Once upon a time, we were blind, but now we see. Once upon a time, we were prisoners, but now we are being free. Nandiyan na tayo, laya na tayo. Di ba? Ang ganda pakinggan. Kapurihan yan para sa Panginoong Diyos. Kaya, isang seed lang ang manindigan. This will be accounted for a generation. Importante yan. Praise the Lord. Para sa ganon ay magkakaroon ng fear of God sa henerasyon na yan. Tingnan mo yung mga tao na walang takot sa Diyos. Tingnan mo yung madsayap noon. Hindi pa dumating sa kanila ang ebanghelyo ng Diyos. Anong maririnig natin doon? Puro patayan, puro awayan. Nandiyan na lahat ang mga ano. No, nung dumating ang Word of God, yung mga dating mga
maldito. Yung mga dating mga ano noon, mga matatawag nating nandyan pa sa kadiliman, binago, niligtas ng ating Panginoong Diyos. So kaya nagkaroon ng prosperity, nagkaroon ng success yung area na yan. Kung babasihan mo sa Manay, ang pinakamalaking naiendorso ng tax dahil sa malaking kinikita ay ang Madsayag. Dumating ang Word of God sa Kangusan, sakop ng Tarragona. Basihan mo ang tax na tinatanggap ng Tarragona among the barangays, ang pinakamalaking iniendorso ang Kangusan. Bakit? Binago ng Diyos ang mga taong bisyuso, mga taong sugarol, mga taong pabaya sa trabaho. Nabago ang buhay nila, naging masipag sila, naging matino sila, naging mabait sila, naging productive sila. Naging mapagsakop sila sa batas, kahit batas ng mundo, lalo't na sa batas ng Diyos. Kaya, merong fear of God sa generasyon na yan, nandyan ang Diyos magbe-bless sa kanila. Kaya, huwag nating maliitin yung sarili natin. Kasi itong sarili natin, magdadala ito ng isang henerasyon na ililigtas ng Diyos. Manindigan lang tayo ng buong puso. Praise the Lord. Basahin natin Psalms 14 verse 5. Praise the Lord. There were they in great fear, for God is in the generation of the righteous. Yes. Ibig sabihin yan, mawi-well known na ang Diyos nandyan sa henerasyon na yan. Mawi-well known na ang Diyos ay sumasama sa mga tao na yan. Dahil may isang nanindigan. At dahil sa nanindigan, naging henerasyon ang naligtas. Kaya, i-treasure natin, i-value natin ang bawat isa sa sarili natin. Dahil manindigan lang tayo, bawat isa sa atin, this will be a generation. Kaya kung titingnan ko yung aking FB at itong preaching natin, na nila-live natin, ilang Muhares dyan ang nag-live. Ilan ng Muhares dyan ang nagre-request. Ilang Muhares na dyan ang nag-friend request. So, ibig sabihin yan, on my part, unti-unti, nire-reach out ng Diyos yung aking generation, yung aking clan, na bagamat hindi ko sila kilala, because we have the same family name that is already concluded that we have the same foreparents. Praise the Lord. So, ganun din sa buhay natin. Ano yung dala-dala mo na apelyido mo sa buhay mo? Both mother and father. Manindigan ka lang. Unti-unti yan, darating ang panahon. You will be light to them. You will be light unto them. Then, magtataka ka na lang. Ikaw na nag-iisa, maging henerasyon. And those children that will be born, yung iaanak pa, paabot pa yun, maano pa yun, masave pa yun sila. Ganon ang Diyos na nagliligtas sa ating buhay. Kaya i-bless tayo ng ating Panginoong Diyos. Gagawin niya pa tayong mighty. Bakit mighty? Bakit? Binabalitaan ka ba dito sa ating mga kapatiran na nagwagi sa mga kaaway nila? Sobra pa. Kasi ang dinaig natin yung strongest, matawag natin strongest, na ang Diyos lang ang makatalo, yun ang tinalo natin. So, we become mighty because we become overcomer of the enemy of God. O, hindi basta-basta yan. Naging mighty tayo lahat. Na-overcome natin lahat yung kapangyarihan ng kadiliman na matagal nang nag-alipin sa ating mga ninuno noon. Basahin natin yan. Psalms 112 verse 2. Praise the Lord. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Yes. His seed. Whose seed? The seed of God.
At lahat na maniwala sa Kanya, mananalig sa Kanya, na Kanyang binhi na maglilingkod din sa Kanya, magiging generation ito. Kaya nga dyan sinasabi, His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Hanggang magko-compose ito ng matatawag nating mga galamay ng Diyos. Kung si Satanas, meron siyang mga cohorts, meron siyang mga manggagawa. Tingnan mo yung magkaroon ng vision, sa experience ko lang. Meron talagang hari-hari na naglilid sa mga masamang espiritu. Ibig sabihin yan, even Satan is building his forces. Satan building his strength to destroy people. Ang Diyos pa kaya? Tayo, which is the people of God, hindi niya tayo i-equip, hindi niya tayo i-build up para tayo naman ang gamitin ng Diyos to rescue, to save others. He laid His life for us, we ought to lay down our lives for the others. Basahin natin yan, paano i-compose ng Diyos ang puwersa niya. Basa 1 Peter 2:9. Praise the Lord. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Yeah. This is not the fight against flesh and blood, but this is the fight against principalities, against rulers of darkness in high places, in short, against the devils. Now, paano tayo i-equip ng Diyos? But ye are chosen generation, royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. This is more on spiritual preparedness. Royal priesthood, holy nation. Ibig sabihin yan, na wala na yung marka ng dyablo sa buhay natin, ang kasalanan, ang kasamaan, ang kadiliman. Pinalitan ito ng Diyos ng kaluwalhatian, glory of God, the holiness, the righteousness of God na establish sa buhay natin, among whom we shine. Liliwanag tayo sa sanglibutang ito. Praise the Lord. Kaya, ganun ang buhay natin. Pasalamat tayo talaga sa ating buhay na Diyos dahil dumating talaga sa atin yung calling niya. Hindi pa na-establish ang mundo, meron na tayong calling. Bawat isa sa atin that will serve Him will be a generation. So, this will multiply, mag-multiply ito. O bakit na-establish yung Jensan? Isa lang na nandigan dyan. Na-establish. O bakit na-establish yung Pangasinan? May isa dyan na nandigan. Antugigaraw. May isa dyan. Ang lahat, isang tao lang yan. At nagkaroon ng mga congregations. Kaya nung una si Sister Remy, binigyan ng panaginip ng kaaway para idismaya na magkrusada sa Mindoro. Sinaway ko siya. Sabi ko, hindi yan sa Diyos. Kasi may revelation na ang Diyos kay Pastor Samuel Gabre na magkrusada dyan. Tapos ang dream mo, mag-against. Ay, hindi yan sa Diyos. Nagalit siya sa akin. Kasi maliwanag daw yung panaginip niya para daw actual. Kaya sa Diyos daw. Sabi ko, hindi lahat panaginip sa Diyos. In many dreams, there are also diverse vanity. Di man siya naniwala. Nagkaroon siya ng samang loob sa akin. Di anong nangyari? Namatay siya. Pagkamatay niya, nung kinuha na yung spirit niya, doon na niya naintindihan yung aking sinabi. Kasi yung angel na nagbigay sa kanya ng sulat doon sa langit, isa doon sa sobre nakasulat, Remy, be ready for Mindoro Crusade. Samuel Algabre, Sr., my servant, will be coming soon. O, di na-realize niya. Ngayon, anong Mindoro ngayon? Ilang kongregasyon natin dyan ngayon? Isang tao lang yan, ha? Si
si Sister Remy lang, pero tingnan mo yung impact. Praise the Lord. Oh. So, kaya wag nating basta-basahin yung buhay natin. Isa lang tayo, pero nagdadala ito ng henerasyon na ililigtas ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Basa pa. Deuteronomy 10:15, kung may kasayahan ba ang Diyos sa mga bagay na ito? Sige. Praise the Lord. Only the Lord had a delight in thy fathers to love them, and he chose their seed after them, even you above all people, as it is this day. Yan, kinaliligaya ng Diyos yan. Only the Lord had a delight in thy fathers to love them, and he chose their seed after them, even you above all people, as it is this day. Saan nagsimula? Sa iisang seed, si Abraham. Hanggang kumalat, na-establish yung generation na yan, yung pagpili ng ating Panginoong Diyos. Eh anong meron sa generation na yan kung ang Panginoong Diyos na lumalang sa langit ay yan ang siyang Diyos nila? Aba, na-describe na lagi dito na gaano kayaman ang Diyos. Kahit ang nations, it is just a drop of a bucket. Kahit ang nations, it is lighter than nothing. Oh, di ba? So, ibig sabihin yan, ang Diyos, ang pinakamayaman, pinakadakila. Anong meron doon sa henerasyon na yan, sa mga tao na yan, na ang Diyos nila ay ang Diyos na Panginoon na totoo? Basahin natin, Psalms 33, verse 12. Praise the Lord. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom he hath chosen for his own inheritance. Yes. It is not their God which is the Lord, but they will inherit the riches of God, the glory of God, because their God will be their inheritance. Minsan yung mga pobre magsabi, ay sana nakasama ako sa pamilya ng Aboitis para isa ako magmamana sa kanilang mga negosyo. Sana naging kapamilya ako ng Ayala para isa din ako na maging heir sa kanilang kayamanan. Sana maging kaisa rin ako sa mga kapamilya ni C para sa ganon maging tagapagmana din. Ganon. Eh, how about sa Panginoon kung isa ka na tawagin ng Diyos, piliin ng Diyos, maging kasama ka sa kanyang pamilya, maging anak ka ng Diyos. The Lord will be your inheritance. Hindi basta-basta yan. If you just count it and imagine it, you cannot even number the multitude of the privilege and blessings. Kaya blessed is the nation whose God is the Lord, and the people who hath chosen for his own inheritance. Kaya sa buhay natin, isipin natin ang iba. Hindi lang tayo. O anong gawin natin? Huwag tayong bumalik sa kasalanan. Kasi meron pa tayong silbi. Maging ilaw tayo sa ating pamilya, sa ating clan, sa henerasyon natin. Even those children who are not yet born, naka-reserve na yan na maabutan mo pa yan sila, liliwanag ka sa kanila. Kaya anong sinabi ni Lord Jesus? Dahil alam niya na isa siya na merong task na magligtas ng mga kaluluwa, iningatan niya ang sarili niya. Hindi niya winaldas. Last verse, basahin natin. John 17:19. Praise the Lord. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Yes, alang-alang sa kanila. Hindi ako nagdungis para sila rin ay malilinis. O di ngayon sa buhay natin, dumating sa atin yung calling ng Diyos, yung pagbago, yung kaligtasan sa buhay natin, ingatan natin ito. Isipin naman natin yung sumusunod sa atin na makinabang din sila sa pagtawag at sa pagbago ng Diyos sa buhay natin. Kaya, no wonder, from year to year, there will be souls shall be added unto the kingdom of God
basta patuloy tayong maninindigan, mabisa tayong gamitin ng Diyos para sa kanyang purpose sa sanglibutang ito. A seed shall serve him, it shall be accounted to the Lord for a generation. They shall come and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, he hath done this. Siya yung gagawa nito. Kaya stand still. Manindigan lang tayo ng buong puso. And we shall see the salvation of the Lord. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.